Barangay Love Stories. Love Stories. Ang timbangan sa palengke ang nagsasabi kung sapat o kulang ang bigat ng iyong binibili. Sinasabing paminsan-minsan ay nandadaya daw dito. Ikaw, magiging tapat ka ba o mandadaya ka ba kung titimbangin ang iyong damdamin? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lina, 30 years old, taga Quezon City. Tendera kami ng gulay ng matalik kong kaibigan na si Nelia sa isang maliit na palengke sa Quezon City. Elementarya pa lamang kami ni Nelia ay magkaibigan na kami. Kaya ganoon na lamang kalalim ang aming pagkakaibigan. Magkaklase kami hanggang high school pero sa kasamaang palad dahil sa kakulangan ng budget ay kailangan naming tumigil pareho sa pag-aaral. Pero hindi namin hinayaang magkaibigan na tumigil din ang mundo naming dalawa. Dahil magaling mag-isip si Nelia at madiskarte naman ako, ay nag-isip kami na magnegosyo. Pinag-aralan namin ang sitwasyon sa lugar namin at ang konklusyon namin ay napakalakas ng kita sa pagtitinda ng gulay sa amin. Medyo hindi kasi ganoon kayayaman ang mga tao sa lugar namin kaya kahit nasa syudad ay mahihilig maggulay ang mga tao sa amin. Kasi nga ay mura. Kaya dumidiskarte kami ng kakailanganing kapital. At ang napakabait na tiyahin ni Nelia ang nagbigay ng puhunan sa amin kaya ayon, agad naming sinimulan ang negosyo. Nahanap namin yung pwesto namin sa palengke, 3 magkatabing stall yon na pinapaupahan na may iisang may-ari lamang. Mura ang upa doon sa una at sa ikatlong stall. Kasi yung nasa gitna ay mas malaki kaya mas mahal kesa sa 2 katabi nito. Dahil limited lamang ang budget namin kaya ako ang kumuha noong unang stall at yung pangatlo naman ang kinuha ni Nelia. Taong 2017 na magsimula ang aming negosyo, makalipas ang 1 taon ay napakalaking tulong ang nagawa ng pagtitinda namin ng gulay sa aming buhay. At tunay nga ito ang aming naging kabuhayan. Nakakaipon na kami ni Nelia dahil balak namin na mag-aral ng kolehiyo kapag sapat na ang aming ipon at syempre, ang may pagpatuloy pa din sana ang pagtitinda para diretso pa rin ang income. Para positibo ang araw namin ay sinisimulan namin sa masayang kwentuhan habang naglalatag ng mga paninda hanggang sa aming pagbabato, bato pick. Ako malate ng gising. Bakit? Anong oras ba umalis yung mga tiyahin mo? Mag-aalas 12 na. Alam naman nila na nagtitinda ka dito sa palengke, di ba? Oo naman. Sila nga nagbigay sa atin ng kapital, di ba? Oo nga, sila! Buti na lang parang pamangkin na din nila ako. Natatandaan mo ba nung babayaran ko yung pera? Aba, tinaasan ba naman ako ng kilay? Alam mo naman yun si Chalusing. Ayaw nun ang kinukulit siya. Kasi pag binigay na daw niya, binigay na niya. Hindi daw hiram yun para isoli pa. Eh kaya namang ginantihan ko din siya ng taas ng kilay. Ayun, bumulanghit ng tawa at hinampas-hampas ako ng pagkalakas-lakas. Halos tumalsik nga yung braso ko. Ayun pa, medyo may pagkabayulente lang siya pag natatawa. Mismo! Ay, pero di mo nasabi sa kanila na maaga tayo magbubukas itong pwesto ngayon, ano? Alam nila. Sila naman ang nagpaalam ng maaga. Uuwi na raw sila para hindi sila abutan ng traffic sa biyahe. Pero sabi ko, paminsan-minsan lang naman sila dumalaw kaya tagal na naman nilang pagluwas. Total may inarkila naman silang sasakyan na overnight. Tapos yung driver nung sasakyan sagana naman sa pagkain. Kung sa bagay, masarap yung niluto mong chapsuy, pinakbet at yung ginataang gulay ha. Bakit mo nga ba naisip na halos gulay lahat ang ihain? Mahilig ba sa gulay ang mga tiyahin mo? Ito naman?
pa ba ako? Puro gulay itong tinda natin. Alam nga namang hindi ko maaisip yun. Mabuti naman hindi na umay mga tsahin mo. Mahihilig sa gulay ang mga yon. Kaya nga hindi sila nagdalawang isip magbigay ng puhunan nung malaman nilang magtitinda ako ng gulay. Tsaka grabe ka sa akin. May hinanda din naman akong afritada, Shanghai at pansit. Ay, masarap din yung pansit ha. Biruin mo habang kumakain ako ng pansit, may pag-games ka pa? Anong games? Kasi ba naman, habang kumakain ka ng pansit, hahanapin mo yung pansit. Sobra naman kasi yung dami ng gulay mo na sinahog, bes! Kasi nga, mahilig sila sa gulay. May problema ka ba sa gulay? Wala ah! Kita mo naman, healthy ako dahil sa gulay. Isa pa, itong gulay ang bumubuhay sa atin, ano? Mismo! Kaya mahalin ang gulay. Mura na, masustansya pa. Tama! Pero paano kaya pag dumating yung panahon na nagmahal na din pati ang mga gulay? Tingin mo may bibili pa ba kaya sa tinda natin? Siguro naman. Tsaka wag naman sana mangyari yun. Ay, nako, sana nga. Ikaw? Yung imagination mo talaga no? O ano? Dating gawi, kung sino una magbebenta. Dating gawi. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Oy, una ko ah! Good luck sa atin ngayon. Aja! Hala? May pa-adya? Kakanood mo yan ng telenovela eh. Ay nako, kaya excited ako ngayon. Alam mo ba dun sa pinapanood ko? Hihiwalayan na nung bida yung nakakainis na asawa niya. Affected? Halika na nga, magtinda na tayo. Ayan parating na ang mga tao. Ginawa namin ang bato-bato pig para malaman namin kung sino ang unang magbebenta pag may dumating na customer. Tapos noon, yung talo ang magbebenta sa susunod uli na customer. Salitan kami ng pagbebenta sa mga customer na dumarating. Walang angalan kung mas madami man o konti ang bilhin ng customer na mapapatapat sa amin. Ganyan ang pagkakaibigan namin ni Nelia, dapat parehas at walang lamangan, Papa Dudut. Sa umpisa pa lamang ng pagtitinda namin sa pwesto namin ay walang umuupa ng stall sa gitna namin. Kasi nga siguro dahil mahal. Kaya ayon paunti-unti, pausog ng pausog ay lumalawak ang pwesto namin ni Nelia. Para kaming mga mananakop, unti-unti naming sinasakop ang gitnang stall. Hindi kami pinapansin ng may-ari kasi hindi naman siya pumupunta. Kami ang nagdadala ng bayad sa renta sa bahay niya na nadadaanan lamang namin papunta sa palengke. Kaya ayon, hindi na niya kailangang puntahan pa kami. Saka wala pa namang nakapwesto sa gitna at sayang din naman kasi Papa Dudut. Inisip namin kung may uupa na, hindi na namin ilalatag hanggang doon ang tinda namin. Balik kami sa dating sakop lang ng pwesto namin. Hanggang isang araw ay dumating na ang bagay na nawala na din sa isip namin, Papa Dudut. Walang palya ang gulay natin? Aba, sa palagay ko, masarap ang gulay natin kaya maraming bumibili. Ano bang sinasabi mo? Kaya tayo malakas kasi tayo lang ang nagtitinda ng gulay dito sa buong hilera. Yung iba nandun sa kaloob-looban. Pwede ba tama na yan? Ito naman, sinisira mong ilusyon ko sa gulay natin eh. Well, aside dun masarap nga talaga ang gulay natin. Ay, ikaw palang ilusyonada. Bes, tama ba ang nakikita ko? Oo, kitang-kita mo mismo ang ganda ko. Mas ilusyonada ka pala eh. Hindi ang ganda mong sinasabi ko. Ayun! Yung parating! Oh, si Aling Rose. Si Aling Rose! Umasta kang normal. Huwag kang magpapahalata. Oo, sige. Nelia! Lina! Magandang tanghali, Aling Rose! Pasensya na kayo. Wala naman ho kasing nakapwesto kaya sinakop na po muna namin sandali. Ang alin? Ay, wala ho! Nagbibiro lang tong si Lina. Sinabing wag ka magpahalata eh. Sorry. Ano pinagbubulungan nyo dyan? Kayo ho. Ay,
kayo? Ang ibig ko hong sabihin, kayo ho, ano po bang pakay ninyo? Mamaya ho namin idadaan yung upa sa inyo. Ay, hindi naman ako maniningil. Nandito ako para... Naku! Tumawag kayo ng pulis! Ha? Bakit ho? Ano nangyari? Nanakaw yung stall dyan sa gitna ninyo! Nawawala! Aling Rose, don't panic! Hindi ho nawala. Nandito po sa ilalim ng mga paninda namin. Bruha ka talaga. Sinasarcastic ka na, sumasagot ka pa. Aling Rose, pasensya na. Gaya nga ng sinabi ni Lina kanina, aalisin naman namin pag may uupa na. Pwes, hanggang bukas na lang yung mga gulay nyo dyan. Kasi may uupa na sa pwestong yan. Ho? Eh bakit ho? Anong bakit? Natural, may gusto ding magtinda gaya ninyo. O kung gusto ninyong magkatabi kayo, pwede naman yung isa lilipat sa gitna. Pero syempre, mas malaki ang upa. Okay na po ako dito sa pwesto ko. Ako rin ho, doon na lang din ako sa pwesto ko. Aling Rose, ano po bang ititinda ng bagong uupa? Prutas po ba? Hindi, gulay din. Po? Bakit ho kayo kumuha ng magtitinda na makakakumpetensya namin? Ay, pasensya na, hindi ko kayo nasabihan Ay, ngayon nyo lang po na-realize yan? Tumigil ka nga. Sinasarcastic ka uli, hindi mo napapansin? Kainis? Aling Rose, final na po ba yan? Hindi pa naman. Pwede ko bang bawiin yun? At pwede nyo din namang ilatag uli ang paninda nyo dyan sa gitnang stall. Ay, Yun na ang final answer ko. O bukas na magsisimula yung uupa dyan, ha? O paano? Adios! Kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano tayo hindi malulugi pag may iba nang nagtitinda ng gulay dito. madali lang yan. Gagawa ako ng paraan para siya na mismo ang umalis. Hoy, masama yung iniisip mo. Basta, hayaan mo ko. Akong bahala. Hindi ako magpapapigil, Papa Dudut. Ilalaban ko ang karapatan namin. Well, karapatan din naman yon ng pupwesto doon. Pero kailangan kong gumawa ng paraan para huwag siyang tumuloy. Kaya pinagplanuhan ko ang pambuburaot na gagawin ko sa kanya. Ang dami kong pinaplano pero si Nelia patuloy din ang pagpapaalala na hindi maganda ang naiisip ko. Hiningian ko naman siya ng suggestion kung ano ang gagawin namin at wala naman siyang maisip. Basta ang sabi niya ay tarayan na lang daw namin. Sigurado daw na ma-intimidate yon kasi nga naman nasa gitna siya at sa magkabilang gilid niya ay ipaparamdam sa kanya na hindi siya welcome. Sumang-ayon ako sa naisip ni Nelia, Papa Dudut. Ilalabas ko ang aking katarayan. Buong araw habang nagtitinda ay pinag-uusapan namin kung paano magtataray, ano ang gagawin. Sisimulan namin sa silent treatment, hindi namin siya kakausapin at kisihodang mapanis ang laway namin kasi walang mag-uusap. Sa susunod na araw ang invisible treatment. Kami lang dalawa ang mag-uusap na parang wala siya doon. Ipaparamdam namin kung gaano kami kasaya hanggang sa mamatay siya sa inggit. Sa susunod na araw ay ang demolition treatment. Gigibain namin siya sa pamamagitan ng mga parinig na tatamaan siya at ikakasama ng loob niya ng husto. Buong buo na ang loob namin sa mga plano, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating ang kinabukasan, Papa Dudut. Nagulat kami kasi may mga ilang gulay na nasa kaing na nakalagay sa tapat ng gitnang stall. Iba din yung lilipat. Kung maaga kami ay mas maaga siya. May mga gulay na, Papa Dudut, pero wala ang may-ari doon. Ilang sandali ay may dumating, may bitbit na 2 kaing ng gulay. Sa magkabilang balikat niya habang papalapit ay nakikita ko na ang itsura ng kargador. Cute siya, Papa Dudut, at ang katawan ay grabe. Hindi malaki ang muscles pero kitang-kita mo ang hubog ng katawan at batak yon. Parang mahal ko na nga siya. Biro lang, Papa Dudut, pero cute talaga siya. Siyempre cute siya kaya mas nagpa-cute ako. Habang kong makapamewang ang best kong si Nelia ay parang kanya ang buong palengke.
Yung kaliwang kilay niya halos umabot na sa kisame ng palengke sa sobrang taas. Hinintay kong mailapag noong kargador yung mga gulay na bitbit niya at saka ko siya nilapitan at sinabihan ng hi. Tapos isang matamis na ngiti ang binalik niya. Pinandilatan ako ni Nelia na parang sinasabi na tanungin ko kung nasaan ang nagpabuhat sa kanya ng mga gulay. Kaya ang unang tanong ko, Papa Dudut, ay… Hi, Pogi! Nauuhaw ka ba? Lina! Ang ibig ko sabihin, nasaan na yung nagpabuhat sa'yo niyang mga gulay? Ha? Walang nagpabuhat niyan. Usa akong binuhat mga yan. Ay, ang sipag mo naman. Ano pangalan mo? Ako si Tone. Hi, Tone. Ako si Lina. Lina, ano ba? Ay, sorry. Siya nga pala yung best ko. Hoy! Hindi ko sinabing ipakilala mo ko. Ako na nga. Excuse me. Nasaan yung popwesto dyan sa stall na yan? Ako yun, miss. Ano? Ikaw? Ikaw ang magtitinda dyan? Oo, miss. Huwag mo nga akong tawaging miss. Hindi tayo close. Missis na ba kayo? Inuuso po ka. Joke lang. Ikaw naman. Nakakatawa yung joke mo. Tumahimik ka nga. Ay, sorry naman. Anong katawag ko sa'yo? Bakit ko sasabihin sa'yo? Bakit, sensus ka ba? Nakakatawa din yung joke mo. Hindi ako nagjo-joke. Sorry, ma'am. Hindi mo ako teacher. Ayaw mo ng miss. Ayaw mo din ng ma'am. Magkakasama tayo dito sa palengke. Kaya dapat may tawag ako sa'yo. Pwes, wag mo akong tawagin kahit kailan. Nelia! Siya si Nelia. Yan ang tawag sa kanya ng lahat ng taga rito. Kasi yun naman talaga ang pangalan niya. Halika nga rito. Ay, teka nga. Sandali lang to, ha? Sige lang. Lika. Aray Lika. ko. Dito tayo mag-usap. Kalag ka rin daw ba ako? Umayos ka nga. Ito naman. Kanina lang ang saya-saya natin tapos biglang galit na galit ka na. Sana naman dumaan ka muna sa pagiging malungkot bago ka nagalit. Tama na nga yung pagbibiro mo. Basta sundin mo ang plano natin. Iba ka namang pwedeng palit plano na tayo. Kasi naman ang cute, oh. Ikaw napaka-keringking mo. Anong nangyari sa pinag-usapan natin na unang hakbang na silent treatment? Dumaldal ka na ng dumaldal na parang ang close-close nyo. Ikaw nga, hindi man lang dumaan sa silent treatment at invisible treatment. Andun ka kagad sa demolition treatment. Ang taas ng opening mo, bes! Paano? Hindi naman ako handa na siya na pala yung kakumpetensya natin. Hinahon muna tayo. Mukhang mabait naman eh. Hindi yung ugali ang pinag-uusapan dito, yung plano natin. Excuse me? Bakit? Nakikinig ka sa usapan namin Makikiraan lang sana ako para mailatag tong mga paninda ko. Kayo, hindi ba kayo mag-aayos ng sa inyo? Ikaw naman kasi, hindi mo sinabing ikaw palang darating. Hindi tuloy ako nakapag-ayos masyado. Tumigil ka nga! Naiinis na ako sa'yo. Mag-ayos na tayo ng paninda natin. Buwiset! Papa Dudut, buong maghapon kaming nagkakakilanlan ni Tone, Papa Dudut. At buong maghapon ding nagtataray ang best kong si Nelia. Hindi dahil sa nakukyutan ako kay Tone, pero mabait kasi siya. Masarap kausap at hindi siya pikon kaya obvious na pinagdadabugan siya ni Nelia. Saka na-realize ko din noong mga panahon na yon na okay naman pala ang Mike din. Namalay natin maging more than a friend pa. Hindi natin masasabi. Pero wag muna ang feelings ko ang pag-usapan natin, Papa Dudut. Yung best kong si Nelia muna kasi ayaw mag-retreat, porsigido sa kanyang plano. Pero sabi ko sa sarili ko na ako na ang bahala sa kanya. Mapapalambot ko ang loob ni Bes at gagawa ako ng paraan para maging okay sila ni Tone. Yun ang bago kong plano at misyon ng mga oras na yon. Plano ko agad-agad kong sinimulan noong mismong araw na yon. Sinabi ko na hindi matatapos ang araw ay magiging okay sila. Kundi man maging magkaibigan ay maging napakabuting magkapwesto, Papa Dudut.
Pagpasensyahan mo na yan, best ko, ha? Chine-check niya lang kung matitibay yung mga gamit. Galit ba siya sa akin? Ay naku, hindi. Huwag mo na lang siyang pansinin. Mainit kasi ang panahon ngayon, kaya siguro mainit din ang ulo. Masungit siya. Maganda pa naman. Kailangan ko din bang magsungit para mapansin mo rin ang ganda ko? Yang ganda mo kahit hindi magsungit, talagang nangangalabit. Grabe, naging makopa sa pulay mukha ko bigla. Anong nakakatawa? Interesado ka bang malaman? Hindi. Magtawanan kayo hanggat gusto nyo. Tune, ano nga ba ibig sabihin nung sinabi mo yung ganda ko nangangalabet? Yun bang kahit nakatalikod ako, malalaman ko pa rin na maganda ka. Naku, ang dami nagsabi sa akin yan. Mga nasa, ay, ikaw pa lang pala. Ang ingay nyo! Best palengke to, maingay talaga dito, no? Pero nangingibabaw yung ingay nyo. Halos pabulong na nga kami mag-usap eh. Sinong pinagbubulungan nyo? Ako? Best, tamang hinala. Hoy, hindi ikaw, no? Sino? Interesado ka ba talaga? Hindi! Magbulungan kayo hanggat gusto nyo. Suki! Suki, halika! Bili na! Ay, Bes, hindi pa pala tayo nagbabato-batopic kung sinong unang magbebenta. Paano? Tatlo na tayo nakapwesto rito. Alam nga namang isali natin yung bagong salta. Bakit hindi? Ayoko! Ano ba yung bato-batopic na yan? Para malaman namin kung sinong unang magbebenta, yung mananalo yung una. Tapos yung susunod na bibili, doon naman sa talo. Ayun, salitan kami pag may dumating na customer. Uy, maganda yun. Para lahat may benta nang hindi nag-aagawan. Sige, sali ako. Patawa ka! Ang bato-batopic para lang sa 2 tao. Walang bato-batopic na 3 tao ang naglalaban. Di unang laban yung parang maalis taya. Kaya lang ang unang maalis, siya ang unang magbebenta. O ayan, Bes, ha? Magandang suggestion niya. Ayoko! Sa ating 2 lang yun. Kaya ikaw, Tone, maghintay ka kung sa'yo lalapit ang mga customer. Good luck na lang sa'yo kung lapitan ka. Dahil marami na kaming suki rito. Huwag ka namang ganyan. Kawawa naman yung tao, oh. Siyempre, lamang tayo kasi madami na tayong kilala dito. Ganun talaga. Mas mabuting malaman niya habang maaga. Bes, tingnan mo, oh. Bakit sa kanya bumili si Aling Mercy? Teka, tatawagin ko. Aling, nakakahiya. Baka magbuka kang desperada. Ayan, nagyabang ka kasi nakilala tayo dito. Sa kanya tuloy bumili. Napahiya pa tuloy tayo ngayon. Sinuwerte lang siya. Sige, pagbibigyan ko siya ngayon. Pero tignan natin mamaya kung sinong pupulutin sa kangkungan. Bes, si Manong Ben sa kanya din bumili. Ikaw kasi, minamalas na yata tayo. Hindi tayo minamalas. May nang-aagaw lang ng mga suki natin. Hoy, ikaw! Nang-aagaw ka ng customer. Suki namin yung mga yun ah. Hindi ko naman inaagaw. Sila ang lumapit sa akin eh. Sisiraan mo pa kami na hindi sariwang gulay namin? Bes, hindi naman siya nanira. Narinig ko yung customer na nagsabi na masariwa yung gulay niya. Sino ba ang best mo? Oy, syempre ikaw! Kuya, ano pong hanap nyo? Pili na po. Oh, ba't ang talas mo na naman tumingin sa akin? Hindi ko siya tinawag ah. Tse! Ayun nga, Papa Dudut, parang dinalaw kami ng karma kasi halos buong umaga kay Tone bumili ng gulay ang lahat. Mabuti na lamang at mabait si Tone kaya noong hapon dahil konti na ang paninda niya ay medyo iginilid na niya. Tapos ay hinayaan niya na sa amin ni Bes bumili yung mga dumating na iba pang mga customers. Nabili din naman ang mga tinda namin pero hindi gaya ng dati. Medyo bawas na ang kita namin. Kailangan na din kaming masanay na ganon kasi nga 3 na kami sa pwesto. Kaya paghahatian na namin ang mga magiging customers. Hanggang sa magsara na kami ng pwesto ay si Tone sarado na ng mas maaga. Pero hindi siya umalis dahil nakipagkwentuhan pa sa amin. I mean sa akin lang pala kasi nga ayaw makipag-usap ni Bes sa kanya. Nagsabi nga na ihahatid pa daw kami kasi may sarili siyang tricycle pero syempre ayaw ni Bes. Kaya ayon, dating gawi, naglakad kami pa uwi. Habang naglalakad ay kinukumbinsi ko si Bes na isali na namin si Tone sa bato-batopic, Papa Dudut. Total ay okay lang naman sa kanya yung ganon. Alam ko naman na payag na si Bes pero syempre pinangangatawanan niya kunwari yung desisyon niya. Pero sabi ko sa sarili ko noon ay konting palo pa
at mapapapayag ko na rin siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na papayag ko si Bes Nelia na isali na sa Bato-Bato Pick si Tone. Kaya kinabukasan ay excited ako na sabihin kay Tone ang magandang balita. Pero nang dumating kami sa pwesto ay wala na siya. Malinis ang pwesto niya, Papadudot. Nanalo ata si Bes Nelia sa pagpapalayas kay Tone. Kaya naman ayon nagdiwang si Bes ko. Sabi pa niya ay bibili daw siya ng cake para may merienda kaming dalawa dahil sa tagumpay ng plano namin. Na siya lang naman ang kumilos. Hindi ko naman alam ang pakiramdam ko kung nalulungkot ba ako dahil hindi ko na makikita si Tone o kung masaya ba ako na balik kami sa normal. Ilang sandali ay dumating si Tone. Ang daming bitbit na gulay at napangiti ako pero nawala din bigla nang makita kong pinandidilatan na naman ako ng bes ko. Kaya pala tinanghali si Tone dahil nagkainuman sa kanila dahil kaarawan niya pala nung araw na yon. Sinalubong daw nila ng mga kaibigan niya kaya napainom siya pero kahit puyat si Tone ay mukha pa rin siyang fresh, Papadudot. Yung saya naman ng bes ko ayon naglaho na parang bula. Kaya nakasimangot na naman na nag-ayos ng pwesto niya. Pagkalapag ni Tone ng mga gulay ay nagpaalam ito sandali na may kukunin siya sa tricycle niya. Pag alis ni Tone ay saka ko sinabihan si Bes na huwag nang magtaray para positibo ang umaga. Kasi nagtatawag ng malas ang nakasimangot. Nagbuntong hininga siya at saka pumayag. Hanggang sa bumalik nga si Tone na may dalang cake, Papadudot. Oo, kasi nga birthday ko. Kaya dito na ako magse-celebrate. Merienda natin mamaya. Happy birthday! Sana sinabi mo kahapon para naman nabilang ka namin ng kahit anong regalo. Anong naming? Bakit naman ako nadamay? Eh di bilhan mo siya ng regalo kung gusto mo. Sasama mo pa ako. Hindi naman na kailangan magregalo. Okay lang na wala. Okay na ako na nabati niyo ako ng happy birthday. Uy, Nelia! Happy birthday din daw, sabi ng best ko. Uy, best! O yan, matutuloy pa din ang pagkain natin ng cake, oh. Bakit? Kakain ba dapat kayo ng cake? Oo, kasi kanina pagdating namin… Ayusin mo nga yung pwesto mo, Lina. Ang dami ng tao pumapasok, oh. Ay, okay. Uy, Tone, siya nga pala. Payag na si Nelia na kasali ka sa Bato-Bato Pick. Kaya tara na, simulan na natin sa maalis una. Talaga? Tara! Bes, halika na! Mamaya na, nag-aayos pa ako. Ang dami nang pumapasok na tao. Anong gagawin ko? Palalabasin ko. Nakakatawa yun ah. Bes, wag ka na pa, bebe. Halika na. Nandyan na. Maalis! Una! Uy, una ka, Tone! Hindi, ulitin na lang natin. Ayoko mauna. Ang arte mo? Bakit pa tayo naglaro kung aayaw ka? Mauna ka na. Sige na, doon ka na sa pwesto mo. O tara na, Bato-Bato Pick na. Bato-Bato Pick! O di tapos, panghuli ako. Magtinda na tayo. Bes, ube pala yung dalang cake nito, Tone. Di ba paborito mo yung ube? Paborito ni Nelia yung ube. Nahihiya lang siya. Sakto pala. Gusto niyo na bang kumain ngayon? Ay, mamaya na siguro. Busog pa kami ng best ko eh. Bes, kanina ka pa hindi nagsasalita dyan ah. Baka bumaho bibig mo niya. Sige ka, baka sabihin mabaho dito sa palengke. Nakakatawa naman yung joke mo. Norma! May barya ka ba sa 500? Meron ako dito, Bes. Ay, wag na pala, Norma. Hindi ko na pala kailangan. Pahiram na lang ako ng walis mo. Nandito yung walis natin, Bes. Ay, wag na pala, Norma. Malinis pa pala rito. Bes, ano ba yan? Ayaw mo ba akong kausapin? Ay, nako, bakit may mga taong manhead? Akala mo kaibigan mo, pero mas kakampihan pang ibang tao. Ah, ganun pala ha. Sa akin mo isinakatuparan ng plano natin. Kung ganyan ang gusto mo, edi bahala ka sa buhay mo. Nagkasamaan kami ng loob ng best friend kong si Nelia, Papadudot. Hindi alam nito na ang gagawin dahil sa taas ng tensyon na nangyayari.
Akala ko kasi ay okay na pero sinakatuparan pa rin ni Nelia ang plano sa loob ng buong araw na yon. Ang pakay na puntiryahin ng plano ay hindi si Tone kundi ako. Nung umaga matapos ang pag-aayos namin ng mga pwesto ay sinimulan niya sa silent treatment. Hindi niya ako kinausap tapos nung tanghali ay nag-invisible treatment na siya. Nakikipag-usap siya sa iba pag nagsasalita ako kung yung kausap niya pa din ang sasagutin niya at hindi niya ako papansinin. Ang pinakahuli ay ang demolition treatment. Ako ang na-demolish ng sarili kong best friend, Papa Dudut. Pinipilit kong labanan ang lungkot na nangyari sa akin dahil sa sitwasyon. Si Tone naman na sobrang apektado sa nangyayari ay pinilit akong libangin na sa hindi ko naman intensyon ay si Tone na pala ang pinaglalabasan ko ng nararamdaman ko na galit dahil sa sitwasyon. Wala namang kasalanan si Tone pero dahil siya ang dahilan ng pagkakaganon ng kaibigan ko ay sa kanya ko binubunto ng sisi na hindi naman dapat. Napakahaba ng araw na yon, Papa Dudut. Kahit na nung sabi ko na sana hapon na para makauwi na ay parang ang tagal-tagal pa rin matapos ng buong araw na yon. Pero natapos ang araw na wala nang nagpapansinan sa amin. Si Tone, hindi na lang siya kumibo, Papa Dudut. Siguro ay para wag nang lumala pa ang nangyayari. Pauwi ay kunwaring may kausap si Nelia sa cellphone na kailangan niyang makipagkita kaya nagmamadali itong umalis. Ihahatid na sana ako ni Tone pero tumanggi ako kaya mag-isa akong naglakad pauwi. Sobrang apektado ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Kaya habang naglalakad ako ay para akong wala sa sarili. Hanggang sa nahagip ako ng isang jeep. Nakita ni Tone ang nangyari kaya siya ang nagtakbo sa akin sa ospital. Okay ka na ba, Lina? Oo. Uy, salamat sa pagdadala mo sa akin dito sa ospital, ha? Tsaka pagpasensyahan mo na ako kung pati ikaw natataasan ko ng boses kanina. Okay lang yon. Ang mahalaga ngayon maayos ka na. Masakit lang itong bewang ko. Nakausap ko yung doktor. Wala naman daw nabali sa'yo, ano? Pero kailangan mo nga raw muna ipahinga yung balakang mo. Kasi medyo nabugbog sa pagkakabangga. Ay, salamat sa Diyos. May gusto ka bang kainin? Ha? Wala. May hinahanap ka ba? Ha? Si Nelia, no? Hindi naman siguro pupunta yun dito. Sinong may sabi sa'yo? Nakausap ko siya sa telepono. Alalang-alala siya. Malapit na siguro dumating dito yon. Pero kasi galit siya sa akin eh. Sigurado ko na kung makikita niya na magkasama tayo, naku, mas magagalit yun. Hindi naman siguro. Lina! Sige, maiwan ko muna kayo ha. Patawarin mo ako! Hoy, huwag ka nga umiyak dyan. Baka mamaya magsuguran yung mga doktor at mga nurse dito. Baka akalain nila kung ano na ang nangyari sa akin. Sorry! Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari sa'yo. Uy, bakit ikaw bang nagmamaneho ng jeep na nakahagip sa akin, ha? Ito naman eh. Nakukuha pa magbiro sa sitwasyon niya. Patawarin mo ako ha. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Alam ko naman yun. Alam ko nagtatampo ka lang. Pero gusto ko lang naman na maayos yung relasyon nating tatlo bilang magkakasama sa palengke. Pasensya na. Nagmalaki lang ako kasi akala ko nilalayuan na ako ng best friend ko eh. Okay na din kami ni Tone. Ang tagal namin magkausap sa telepono kanina habang papunta ako rito. Kalimutan na natin yun. Ibig mong sabihin, gagawin na natin ang maalis una at bato-batopik ng parehas? Oo kasi tama ka naman. Kung mapapaalis natin si Tone, may papalit at may papalit sa kanya. Maswerte na nga lang tayo at maganda ang ugali ni Tone kaya mas maganda na siya na nga ang makasama natin dun sa pwesto. At saka bukod sa mabait, gwapo din naman siya, di ba? Uy, gwapo siya, di ba? Oo na. Tapos ang bango pa niya kahit kinakarga niya yung mga gulay sa balikat niya.
Inaamoy mo talaga? Ay, hindi ko naman intensyon na maamoy siya. Talagang naamoy ko lang kapag nakakausap ko siya. Ko kasi, ayaw mo naman siyang lapitan kaya hindi mo alam ang amoy niya. Mahal mo talaga si Tone, ano? Oo, kaso nagkausap na kami. May iba siyang gusto at parang kapatid lang daw ang turing niya sa akin. Masakit pero at least may kapatid akong gwapo, mabait at saka mabango. Ako mo pinag-uusapan nyo? Oo, joke! Tone! Oh, Nelia, okay ka lang? Ba't mo ko niyayakap? Sorry uli sa mga pinakita ko sa'yo nung mga unang araw, ha? Maraming salamat at nadala mo agad sa ospital tong kaibigan ko. Hindi ko makakalimutan lahat ng ginawa mo. Ano? Magyayakapan na lang kayo dyan. Makaraan ng 3 araw ay nakalabas na ako ng ospital. Nakipagsalitan sa pamilya ko sina Bes, Nela at Tony or Tone sa pagbabantay sa akin. Pagkagaling nila sa palengke ng alas 5 ng hapon ay magpapahinga lamang sila sa mga bahay nila at pagdating ng 1:00 ng madaling araw ay daanan ni Tone si Nelia sa bahay nila para sunduin ang tricycle saka sila pupunta sa ospital para magbantay. Aalis sila ng alas 4 para dumiretso naman ang palengke para magtinda. Papadudot sa 3 araw na hindi ako nakapagtinda ay tuloy pa din naman ang pwesto ko. Bago umalis sa ospital sina Nelia at Tone ay nagbabato-bato-pik muna kami para kung sino ang una, pangalawa at pangatlong tatanggap ng customer. Salitan silang nagbebenta sa pwesto ko kapag ako na ang tatanggap ng customer. Nung makabalik na ako sa palengke ay napakasaya naming 3 sa pwesto namin. Parang iisa ang tindahan pero kanya-kanyang kita depende sa customer. Kaso isang araw ay nalaman namin na yung bakanting stall sa tapat namin ay may uupa na at gulay din ang ititinda. Huwag kang mag-alala, Papa Dudut. Wala na kaming plinanong demolisyon. Nung malaman namin yon ay nagtawanan na lamang kami at naging masaya sa mga nangyayari. Siya nga pala, Papa Dudut, sa susunod na taon ay magiging maid of honor ako. Dahil kasal na ng kapatid kong gwapo, mabait at mabango na si Tone at ng aking kaisa-isang bes na si Nelia. Sa ngayon ay malapit ng mga anak si Nelia at ako naman, Papa Dudut, ay hindi magpapahuli. Naging boyfriend ko yung anak ng tindero ng gulay sa may tapat namin. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking masayang kwento. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga kabarangay natin at sana po ay mag-ingat po lagi ang bawat isa. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Lina. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.